Ngayon naman ay gusto ko ipaliwanag yung aking naging reaksyon doon sa napakaraming security detail ni Vice President Sara. Para sa akin ay hindi naman kinakailangan na ganun karami ang security detail sapagkat ang Vice President naman ay wala namang grave threat or danger. In fact, ang ginastos itong nakaraang 2 taon sa security detail ni Vice President Sara ay umabot ng 500 million pesos or half a billion pesos. Ito ay napakalaking pondo para sana ay ginamit na lang sa ibang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Napakarami ng mga naghihirap ng mga kababayan natin na ang tulong na 500 million ay napakalaki na yan upang ang kanilang kahirapan na nararanasan ay maibsan. At ang nakakapagtaka dito ay kung bakit na nagrereklamo pa sila dyan sa natira na 358. Dati, ang security detail niya ay 433. Nung binawasan ng 75 personnel ng PNP, ay ang natira sa kanya ay 358. Hindi pa ba naman sapat yun? Para sa akin nga, sobra-sobra pa rin yung 358 na security. Pero nagrereklamo pa siya. Ibig sabihin, sinasabi pa niya na yun daw ay isang political harassment. Paano naging political harassment yan? Meron ka pang 358 na security personnel na natira. Napakarami pa rin yun. Imagine niyo kung gaano karami 358 na security detail. At yung allowance na binibigay sa kanila, napakalaki. Hindi ko naman hindi sa akin issue yung allowance nila dahil talaga naman dapat na may sweldo sila. Ang sinasabi ko lamang, bakit napakarami? Bakit napakarami? Ngayon, hindi na nga sana ako masyadong kikibo dyan eh. Gusto ko na alam nahilig niya sa bagay na yan. Pero ang naging kaya ako nagre-react dito ay dahil doon sa mga sinasabi nila na nananawagan ang iba, no? Kagaya ni Senator Bato de la Rosa, nananawagan sa mga taong bayan, sa mga private citizen na i-augment, tulungan ang pagbabantay kay Vice President Sara na para bang merong grave danger and threat sa kanyang buhay o sa pamilya, ay wala naman. At napaka-exaggerated yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na nananawagan siya sa mga mamamayan na dagdagan kanilang i-augment yung security ni Inday Sara. Exaggeration na yun eh. Meron ka ng 358, gusto mo pa, pati yung mga private citizen magbantay pa sa kanya. Exaggeration na yun. Sobrang exaggeration na yun. Kaya ito talagang nagbigay ako ng reaction at nagpapasalamat naman ako dahil ang ating media ay kinover yan. At napakarami ng mga newspapers na naglabas ng issue na yan. Kaya kung ako kay VP Sara ay babawasan ko pa yung 358 na yan. Sobra-sobra yan. Dahil ang mga nakaraang Vice President, ito lang hindi yung matagal na. Itong mga nakaraan lamang, kagaya ni former Vice President Leni Robredo, ang talagang naging regular lang niya na security ay 20 lamang. Yung kay BP Sara, 358. 433 nga, binawasan lang 75. Kay Vice President Jejomar Binay, 6 lang yung security niya. Si Vice President Noli Di Castro din, 6 lang yung kanyang security. Isipin nyo, 6, 20. Pagpalagay mo na kahit magdoble pa yung 20 na nanggaling kay Vice President, former Vice President Leni Robredo, at least pala mga 40. Itong kay Inday Sara, 433. Nung binawasan yung inalis yung 75, meron pa rin naiwan na 358 na security personnel. So, yun ba naman ay matatawag mo ba namang political harassment yun? Kaya eto, nagbibigay ako ng reaction kasi para naman sa akin, doon lamang tayo sa katotohanan at doon lamang tayo sa tamang pamamaraan para naman hindi tayo gaanong mahirapan sa pondo. Naman ay pag-usapan natin at gusto kong magbigay ng komento tungkol dito sa
transport modernization. Itong transport modernization, hindi naman ito ngayong administrasyon lang ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Noon pang panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo ay iplinano na at gusto na ipatupad yan. Kaya lamang ay palagi na lang napagliliban hanggang sa ngayon ay talagang naisipan ng ating pamahalaan ni President Bongbong Marcos, sang-ayon na rin sa rekomendasyon ng mga eksperto na kailangan na talagang ituloy. Bakit? Ang unang-unang konsiderasyon dito ay yung public safety, public convenience. Ayan. Tanungin natin, ang mga jeepney ba, ilang taon na yan? Ang iba dyan sa kanila, 20 taon na higit na tumatakbo pa rin ng kalsada. Puro usok at karag-karag. Yan ba ay hindi pa ba dapat palitan yan? Ang consideration dito ay yung public safety. Ngayon, more than 70% na, halos 80% na ng mga transport groups ay nakapag-comply na. At ang naiiwan na lamang ay mga 20 to 30% ang mga ayaw pang mag-comply. At sila kayong mareklamo. Ngayon, bakit itinigil? Bakit ipinapatigil ng Senado ang pag-implement ng modernization na yan? Ano naman ang dahilan? At nag-comply na yung mahigit 70%, ito na lamang 20% ang natitira, ay gusto pa nilang sundin ang boses nitong mas nakakaunti kaysa doon sa mas nakakarami. Isipin nyo naman, ang Pilipinas, pinagmamalaki ng gusto yung Manila jeepney na yan. Oo, nandun ako. Pero noon araw ay talagang pwede mong maipagbalaki yan sa buong mundo. Pero isipin nyo naman, ang lahat ng mga bansa ngayon, pinagmamalaki nila yung kanilang mga bullet trains, yung kanilang mga MTR, o yung Metro Transit Railway nila, yung mga monorail nila, yung mga electric buses nila. Ang gaganda, mga napaka-komportable, napaka-convenient sa mga pasahero. Tapos tayo, gusto pa rin nating manatili dyan sa Manila jeepney na mga bulok-bulok, lokbo-lokbo, karag-karag, mabaho, mausok. Yan pa ang dapat na progreso na gawin natin. At tapos ang katwiran nila, kasi wala silang pera na pambili ng bagong sasakyan. Abay, pambihira naman. Ang pagiging operator ba, ang pagbibigay ba ng prangkisa ay dahil sa awa? Bakit ganon? Ang Certificate of Public Convenience binibigay dahil ang iniisip natin dyan ay yung safety at konbinyente ng mga pasahero, mga publiko. Hindi pwede dyan yung awa-awa. Kung wala kang pera, wala kang karapatan ng operator. Mag-iba ka na hanap buhay. Hindi po pwede na, nakakaawa na, hayaan mo na, 30 years na yung bulok niyang sasakyan, 30 years na karag-karag. Nakakaawa naman. Hayaan mo na yung mga pasaherong mahirapan, o mausukan, o kaya masira, o may mabangga, ganyan. Nakakaawa. Hindi pwede yun. Hindi pwede na ang prangkisa ay ang awa ang basihan. Dapat yan, yung kung ano yung nakakabuti sa publiko. Hindi pwedeng awa-awa. Kung wala kang kapital, wala kang karapatan na mag-operator. Dahil ang number one requirement for being awarded as an operator, for being given the franchise to operate, for being given the Certificate of Public Convenience, ang number one requirement dapat dyan ay financial capacity. Bakit? Halimbawa, ang isang jeep nakabangga, nakasagasa, namatay yung nasagasaan. Pwede ba naman natin sabihin yun? Pabayaan mo na yan. Kawawa naman yung operator, kawawa naman yung driver, walang pera. Paano yung namatay? Hindi kawawa? Yung operator ang kawawa? Yung namatay, hindi? Dahil yung bayan sa ospital, yung bayan sa palibing, ala naman sabihin mo, hayaan mo na yan, kawawa naman yung operator, walang pera. Kaya nga kinakailangan ang number one requirement dyan sa Certificate of Public Convenience o yung franchise na tinatawag o yung prangkisa, number one requirement ay financial capacity. Sapagkat
ang isang operator ay hindi ang role ay para kumita lamang, kundi yan ay responsibilidad sa publiko. Meron kang responsibilidad sa mga mananakay, sa mga publiko. At yan, dapat ang iyong serbisyo ay tuloy-tuloy, bukod sa kumbinyente, tuloy-tuloy, hindi ka pa sira-sira. Mahirap naman yung palaging nasisira sa sakyan mo, wala kang perang papagawa, palaging sira. Ibig sabihin nun, ang nahihirapan din ay yung publiko. Kaya ang number one na consideration dyan is public safety, public convenience, and the responsibility of the operators. Kaya dyan, financial capacity is the number one requirement. Hindi pwedeng awa-awa. Kung wala kang kapital para maging operator, mag-iba ka ng hanap buhay. Magtinda ka. Magtinda ka sa palengke. Pero hindi po pwede nasasabihin mo sa akin, kawawa naman ako, 30 years na sa sasakyan ko. Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman problema yung driver dyan. Ang may problema dyan yung operator kasi ayaw lang nilang maglabas ng kapital, ayaw nilang mamuhunan. Hindi naman kailangan bayaran nila ng buo yan. Meron naman mga installment dyan. Ang problema, gusto nilang pigain yung mga bulok nilang sasakyan. Gusto nilang pagkakitaan pa rin yung mga bulok nilang sasakyan. Kaya ang nangyayari, ay awa. Hindi po pwede yun. Ang publiko ang dapat na nating tingnan, yung serbisyo sa publiko, yung kaligtasan nila, yung kumbinyente nila. Kaya, para sa akin, ay hindi tama yung ginawa ng Senado na ipatigil yan. Maraming salamat. Ayun, ganda niya. Ganda ng